Ilan po ritong nakakita ng harvest moon? Unfortunately, hindi po ako isa sa inyo dahil maulap po sa aming kinalalagyan at yes, hindi ko po na-record. And prior to that, some of my relatives in the United States of America asked me kung pwede ko raw ma-record o ma-videohan ng moon. Sabi ko, I will try my best, but unfortunately, hindi kalooban ni Lord maiano ko yan. Okay, so ano bang isinisignify na naman itong moon na ito? Kada taon na lang may mga moon na ganito. Meron na rin mga haka-haka, rapture na, gano'n. Ako, medyo natutulili na yung tenga ko. Noong 2020, I think 2022, no? November, merong blood moon yata yun noong 2022, November, something like that. I also made a video regarding that here. Kaya lang natabunan na sa tagal ng panahon. Okay, so ito po ang sinasabi ko po sa inyo. Tuwing may ganyan, asahan nyo, baka kami kayo, rapture na. Huwag naman pong ganyan. Dahil ako, nagsasawa na po. Ako sawang-sawa na po talaga sa totoo lang. Kung hindi mo titignan yan sa lalim o sustansya ng Biblia, ang salita ng Diyos, madaling mawiwindang ang utak mo. Pag kami ganyan, isipin na lang natin, sige, kasi natural lang naman yan. Moon yan, science, di ba? Harvest, nagkataon namang harvest dun sa Israel. So, for me, ang mga ganyan is parang tinitignan ko scientifically something lang. Pero, nakatingin ako dun sa Word of God, sa salita ng Diyos. Ang rapture, walang nakababatid. Ulit-ulitin ko, sirang plaka na ako, kung sirang CD, kung ano man yan, sirang ewan. Pero ang rapture po ay imminent. When we say imminent, walang nakababatid. O halimbawa, nagsisipilyo ka. Mahuhulog yung sipilyo mo kasi kinuha ka na ni Lord. Na-rapture ka na. O bumibili ka sa supermarket, ang dami mong ipinamili. Nung araw na yun, ang dami mong pinamili. Mahuhulog lahat yun kasi wala ka na. Yung salawal mo mahuhulog, yung brief mo, yung panty mo mahuhulog din yan. No? Maiiwan yan. No? At mararapture ka kung mananampalataya ka ni Jesus. The only requirement is maging believer ka ng Lord Jesus Christ. Yun ang pinaka-importante at alam dapat natin yan at hindi tayo nadadarang na wiwindang blood moon, harvest moon o ano pa yung susunod niyan? Feast of Tabernacles yata, malapit na, no? Oo. Maraming naniniwala si Jesus, pinanganak daw siya Feast of Tabernacles dahil, 'di ba? September daw 'yun, ganoon. Pinanganak daw siya September 28, something like that, September 24, mga ganyan. For me, sabi nung iba, ipagdiwang daw natin ang Pasko September. Ako mas gusto ko na ipagdiwang December 25. For me kasi nakasanayan na natin yun at saka malamig ang panahon pag December, di ba? Ayun naman ang gift ni Lord sa ating mga Kristiyano. Wala naman tayong tinitingnang araw, di ba? For us, yun po. So, masyadong tayo naging diyan. Tapos ngayon, lately, yung Shroud of Turin, in the burial cloth ni Jesus Christ, sabi ko, Lord, sinasayang ng mga taong ito ang buhay nila sa pagtitingin ng cloth na yan. Alam niyo po bang ilang centuries nang pinag-aaralan yan? Ang tanong ko isa lang, yung mga nag-aral ba niyan, yung mga pinag-aralan niyang cloth na yan, ligtas ba yung mga yan? Tumanggap ba yan sa Lord Jesus Christ? I mean, doon sa totoong Jesus Christ na namatay sa cross para sa kanila. Na hindi na kailangan ng mga cloth na yan, mga shroud of Turin yan. Dahil ang totoo, sa totoo lang po, bonggang-bongga, ang Panginoong Heso Kristo lamang ang ating kailangan. Wala nang iba. Sabi nga ng mga Ilocano, awanan. Diba? Diba? Natutunan ko yan, ha? Awanan kanila. So, wala ka ng iba pa na pwede pang hanapin pa in the person of the Lord Jesus Christ. He is our everything. The Lord Jesus is my life, your life, our life. And the rapture will come according sa kanyang kalendaryo. Okay? So, pero ito naman po ang gusto kong sabihin. Kung madalas kang babad sa Biblia, madali mong matatanto na malapit na ang rapture. Ako naniniwala ako anytime now talaga. Puwera biro. Sa pagbabago takbo ng panahon. Anytime Jesus will come and get us. Nakasuspend siya sa air. Kukunin niya tayong mga believers niya to be with Him forever and ever. Bye-bye.